Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ikaunang linggo ng buwan ng Setyembre. Bare months na po tayo at siya nga naman po malapit na ang ating Kapaskuhan dahil ito na pong sisimula ng ating pagdiriwang ng Pasko dito sa Pilipinas dahil nagsimula na ang bare months at syempre sumilip na ang ating idolo, ang ating icon for Christmas season. Siyempre si Sir Jose Marichan, okay? At siyempre, ngayon dito sa ating programa, inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at meron po tayong inimbitahang chapter mula dyan sa may parte ng Northern Luzon. At syempre, nais natin silang pasalamatan dahil pinaunlakan nila ang ating request para maging guest muli dito sa ating programa. At syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo nating programa mula sa Presidential Communication Office, si Secretary Dave Gobes, ang ating Presidential Broadcasting Service na si Director Fernando Sanga, kasama yan ng ating station manager Sir Alan Alyanige at nina Sir Ray Sampang at sa technical side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan, okay? At syempre sa Philippine Red Cross, walang iba ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at kasama ng iba pang mga chapters natin sa mahigit 100 chapters natin nationwide, kasama ng kanilang Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? Inaanyayahan namin kayo mag-like and share. Comment po tayo sa ating Facebook page Kalinga Hatid. Syempre, itong guest natin syempre anyayahan namin kayo mag-like and share. Comment po tayo yung mga volunteers nyo, okay? At syempre hindi natin patatagalin pa, makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama dito sa ating programa sa ika-19 na taon ng ating programa, ang walang iba, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Naka-mute kayo, ma'am. Naka-mute. Mute. Yung mute nyo, ma'am. Pindutin yung mute nyo, wala po kayong audio. Okay na. Ayan, okay na, ma'am. Okay na. Yan, okay na, ma'am. I'd like to open the program by reading this season. Let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. At nandito na yung dalawa nating special guest. Una, of course, I'd like to acknowledge the board member, Ophelia Parker. Thank you for being with us. And of course, Ms. Maricon Dawang, Yes. Administrator of PRC Alaminos Pangasinan Chapter. Alaminos Western Both of you? Pangasinan. Okay. Yes po. Good afternoon po. Yes. Ay, it's nice to be back, ma'am. For a long, Yes. long time. Good. Well, of course, ang unang tanong, kumusta ang Philippine Red Cross Alaminos Pangasinan Chapter? Ikaw muna siguro, ang ating board member, si Ophelia Parker. Go ahead. We are doing good, ma'am. Nice Thank to you. see you again. It's been a long time. We are doing good. So far, even though we are so busy, we still doing fine. Mhm. So everything okay. Good. Pero siguro we want to acknowledge
sino-sino mga miyembro ng Board of Directors ng inyong chapter? Siguro Maricon can answer that as administrator. Okay, so good afternoon to everyone. Presently po ang ating pong chairperson ngayon, si Ma'am Zeni Sikat de la Cruz. Yes. And our vice chairman is Director Alexander Ang. And our secretary, Director Henry Onya. Kung matatandaan niyo po, si Sir Henry Onya po, yung kasama po namin na-interview niyo before. Okay. Ilang taon na po yun, no? Yung kasama po namin sa Manila noon. Isang dekada na yata. Kasama din po natin si Director Odessa Vigo, Director Miguel Galeado Jr., Doktora Felicidad de Leon. Of course, ang ating pong kasama ngayon si Director Ofelia Farker, Director Salvador Marquez, Director Ronald Astronomia, Director Efren Orozco, Director Susan Rita Mirino, isa din po siyang MD. And of course, ang atin pong mandated, kasama po natin si Director Arthur Celeste Jr., ang RCY po natin. And of course, kasama din po sa Board of Director natin mandated, ang ating pong mayor, no, ng Alaminos, si Art Brian Celeste po. And of course, kasama din po sa list po ng mga Board of Director natin, Director Arvin Ray de los Santos. And ang ating pong mayor ng Dasul, Pangasinan, Director Rizaldi Bernal. Kasama din po sa list ng mga Board of Directors natin na nanalo po noon, ang ating pong mayor ng Anda, Pangasinan, Director Jugani Rarang, and of course, Director Marites Bravo. So ito po ang list po ng mga Board of Directors natin sa Alaminos City, Western Pangasinan Chapter. Maraming salamat, And of course, sa mga nanonood sa atin, they will be interested to find out saan matatagpuan ang opisina o headquarters ng inyong chapter at paano, when nagsimula ang inyong chapter. Mahalagang impormasyon yan para sa mga nanonood sa atin. Okay po. So, ang opisina po ng Philippine Red Cross, Alaminos City, Western Pangasinan Chapter, matatagpuan po tayo sa compound po ng Western District Hospital. So, nandun po ang opisina natin, sa likod po na yon, nandun po yung opisina ng Red Cross. So, bigyan ko lang po kayo ng background regarding po sa chapter natin. Noong 1996 po, ang Red Cross po, ang Alaminos City, Western Pangasinan Chapter, before po is sub-chapter lang po tayo. Yes. Ang ating pong mother chapter is si Dagupan City, San Carlos City Chapter. Okay? So, sub-chapter lang po tayo noon. Ngayon po, noong 1996, ginawa po nilang sub-chapter, then nakita po nila na kaya naman, no? Kaya naman na maging independent ng Alaminos, ng subchapter. Ginawa po nila po itong independent through the help po ng ating mayor before na si Hernani Braganza. And kung remember, Mrs. Maylene Onya, siya po yung naging OIC noon. Hanggang sa naging independent na po ang Red Cross Alaminos, naging anong 2002 po, ito po ay tinawag nating Alaminos City, Western Pangasinan Chapter. So, bali, dalawa. So before po, yung sub-chapter ng Red Cross noon po, hindi pa po city ang Alaminos. Okay po. So noong 2002 po, ayan, nung in-establish na po natin naging independent, ang Alaminos Chapter, naging Alaminos City, Western Pangasinan Chapter. Yan. So doon na po, nagdire-diretso po, nagkaroon na rin po tayo ng mga Board of Directors, nagkaroon na din po tayo ng blood facilities, BCU po ang blood po natin. Hanggang sa, before po, nung bagong pasok po ako sa Red Cross, natatandaan ko po, ang target pa lang po ng Red Cross Alaminos noon is nasa 3 million lang po. Ngayon po, inaabot na po ng 13 million. Pero still, Class D pa rin po tayo. Well, in time, I think, pwede nang tumaas ito. Pero right now, ano-anong bayan ng Pangasinan ang sakop ng inyong chapter? Talagang malaki ang Alaminos, ano? Pero ang Dagupan, hiwalay, di ba? Yes po. Yes, So anong sakop, bale? Okay po.
Ang ang jurisdiction po ng Alaminos City, Western Pangasinan chapter is First District. Okay, yung Yes. First District po, binubuo po tayo ng 1 city and 9 municipalities. Yung Okay. 1 city po, ito po yung Alaminos City. Mm. Okay? And then yung 9 municipalities po, those are Bani, Pangasinan, Anda, Pangasinan, Bulinaw, Pangasinan, Infanta, Dasul, Burgos, Mabini, and Sual, Pangasinan. Ito So po yung yung 9 municipalities. Urdaneta na bagsakan, hiwalay yun. Kasama Nakahiwalay yun sa po siya. Dagupan. Sakop po siya ng Dagupan City, San Dagupan, Carlos City yes. chapter. Opo. Oo. Ano-ano naman ang kagamitan mayroon ng inyong chapter? Kasi dahil hiwalay kayo, Opo. palaging si chairman is always after ano-ano ng capacity ng chapter ninyo. And therefore, na-mention mo na yung facilities. Pero ano-ano yung mga equipment na meron kayo ngayon? Maybe you and our board member Parker can also answer. Go ahead. As of now po, meron po tayong 2 sasakyan. Okay. Yes po. Yung isa po natin na L3. Ambulansya. Wala po. Wala pa. Oo. Meron po tayo isang L300 tsaka yung isa po na nabili noong 2019 initiative po ng ating mga directors, yeah. Tapos meron po tayong may isang tricycle, may isang motor po. Tsaka meron din po tayong boat. Sailboat po. Yeah. Well, yung mga pangangailangan na yun, napaka-importante kasi often visited by floods at saka yung in case of emergency. Pero alam ko yung emergency, alam mo ang local government binibigyan ng PCSO ng ganikan lang emergency. And I think pag kayo nagkaroon ng sasakyan, magagamit to for emergency na hindi gagamit sa lokal at pwede tayo under our smart card makakatulong. But anyway, that is later. Pero right now, syempre ang gusto nating malaman, ilan ang 143 volunteers ninyo at meron ba kayong Red Cross Youth Council? Kasi parang nag-uula tayo sa bayan kung what exists in your Alaminos chapter. Go ahead. As of now po, continuous po ang ating recruitment ng 143, but as of now po, nasa 6,000 plus po ang member natin ng Red Cross 143. Okay? And yung pong ating RCY Council, nasa 44 to 55 councils po tayo. Buong Western Pangasinan po yun. Aktibo po ang ating mga RCY Council. Dahil marami po tayong mga programs and activities po na binibigay po sa mga schools. Like po yung ating Pledge 25, continuous pa rin po yun yung sa mga blood donations po sa mga schools. So pinapartner po natin ang mga RCY councils po sa blood donations and health caravan. Okay. Kasi right now, kung gusto nating maging matatag ang ating chapter, palagi nating tinatanong ang miyembro na volunteers ng RCY sa PRC, no? Of course, ang ating palaging tinatanong, ano mga kaganapan sa inyong chapter? Marami ba kayong activities? Sa kasulukuyan, alam natin ay September na tayo. Nagkakaroon ba kayo ng mga chapter assembly at nagpapalit ba kayo ng mga volunteers na organized volunteers? Right now, anong major activities ninyo? Okay, so sa ngayon po ang major activities po natin, incoming major activities po natin, this coming October 13, magkakaroon po tayo ng awarding ng mga blood galloners and awarding po ng mga certificates sa ating mga partner agencies. And this coming November 3 po, meron po tayong gaganapin na chapter assembly dahil last year po hindi po ito natuloy. And ito pong this second quarter po sana, kaso nagkaroon naman po tayo ng disaster, nagkaroon po tayo ng typhoon. Ito po yung Nasa radyo ako, mamaya sasagutin kita. Okay, ito po yung major activities po natin. Sa ngayon po,
madami po tayong mga activities like bloodletting po. Sunod-sunod po ang ating mga bloodletting. Marami po tayong bloodletting ngayon dahil yung mga na-postpone po na mga bloodletting during the disaster, ngayon po natuloy. Yung mga naka-schedule pong bloodletting nung July and August po, na-postpone po siya. Kaya ngayon po na nagaganap ngayong September and October po. Nagkaroon din po tayo ng mga health caravans. Yan. Then, yung active din po tayo sa pagbibigay din po ng gardenia bread. Yes po. Na nakakapagbigay po tayo sa mga schools, sa mga senior citizens, yung mga other PDLs din po natin. Yan. And yung pong ating health caravan, sa tulong po ng health services, nakapagbigay din po tayo ng mga vitamins, mga gamot. Then yung pong other partner agencies po natin, tinutulungan din po tayo na magawa po natin na maayos yung ating health caravan. Katulad po ng mga Rotary Club of Alaminos, Bulinaw, 100 Islands. Ayan. So sila po yung katulong din po natin, no? Also, nagbibigay din po sila ng mga other needs katulad po ng mga snacks, meals po natin during our activities po. And yung mga board of directors din po, full support po sila sa mga ganitong pangangailangan po natin. Very often, sa mga chapters, nagtatanong ako kung meron you're active in yung restoring family links kasi mga abroad, naghahanap sila, meron silang relative. Nagkaroon ba kayo ng experience na meron nagpunta sa chapter at humingi ng tulong makontak some relatives na OFW? Curious lang ako kung ano ang development dyan kasi yung restoring family links has been an important activity of the Red Cross. Particularly tatanda ko nung si Chairman when I was Secretary General, nagkaroon ng giyera sa Lebanon. At kausap ni Chairman yung Red Cross ng Lebanon to find out kung mga Pilipinos apektado doon. And even right now, of course, sa Israel, meron ba kayong karanasan na tumutulong kayo sa mga, o may nagpupunta sa chapter na humingi ng tulong para makontak ang kanilang mga relatives? Did you have any experience? Ms. Parker, meron ba kayo? Tsaka Maricon? With regards sa Restoring Family Link po, nung hinawakan ko po ang welfare services, may naging experience po ako 10 years ago na meron pong sa atin ng assistance na gusto niyang mahanap yung father niya. 22 years silang hindi nagkita. So, binigay lang po sa akin yung address tsaka pangalan. Talagang hinanap ko po yun. Natagpuan ko po ito sa Anda. Talagang kasulok-sulukan po yung bahay. Na-trace po namin yung father niya kung nasaan. Then, kinontak ko po ito hanggang sa nag-contact po kami ng national headquarters. Ayun, so nagkita po yung mag-ama after 22 years. So, medyo successful, ha? Successful po yung pagkikita nila. So, pero after a year po, namatay din yung father niya. Pero until now po, kumokontak po sa akin yung anak niya na nagpapasalamat po siya. Kasi before na nawala yung father niya is nagkita sila. So, hindi daw po niya ina-expect na ganun yung effort na ginawa ng Red Cross na kasi sabi niya, akala ko hindi ko na makikita yung father ko. Sabi niya, 22 years di ko nakita yung father ko. And then talagang hinanap niyo pa talaga kasi talagang bukid po. Hinanap namin yung father niya. So, nagkita po sila. Medyo emotional po yung pagkikita nila, ganyan. And marami din po tayo, ma'am, natulungan. Yung family home visit, ayan. Kasi hinawakan ko po ang welfare services. Marami po ako naging client nin. Then, yung mga umuuwi po na mga servicemen po natin, na kapag may may namatayan o may sakit na family, ina-assist po natin yan. Marami lang po hindi nakakaalam sa services natin nito. Pero kapag nagkakaroon po kami ng orientation sa mga barangays and dun sa mga trainings, sinasama po namin na meron pong programa ang Philippine Red Cross sa welfare services na family home visit, yung restoring family link natin. Kasi hindi po nila alam na may ganito tayong programa. Pero dinidisseminate po namin ito. Kaya marami na rin pong nakakaalam. Wonderful. Marami na rin pong naging successful
Yes. Kasi nga, In terms of nung, Story Family Link. nung dinivide namin ang magiging papel ng mga board members, ako ang na-assign sa welfare services because naging DSWD ako. And gusto kong palakasin ang kaalaman ng mga tao tungkol sa international humanitarian law. Minsan kasi, di ba noon in the past, nag-orientation tayo. Gusto kong kasama na yon, palakasin ang kaalaman ng mga tao. Ano ang kahalagan ng international humanitarian law as it relates to restoring family links also. Kasi marami tayong OFW, alam ko, in Pangasinan, for that matter, marami yung OFW. Opo. Oo, sa pagpapatuloy natin, siyempre gusto natin din malaman ang extent ng training nyo ng first aid. Kasi noon, minomonitor every week, may training pa tayo ng first aid, at saka isasagawa ba ninyo itong training na ito para more people in the community will have training. Maybe both Maricon and Miss Parker can talk about it. Go ahead. Okay, go ahead, Maricon muna. In terms of training, ma'am, marami pa rin naman pong nagpapatraining sa atin. Lalo na po yung mga karamihan po sa kanila, yung mga nag-a-abroad. Gusto nila yung training ng Red Cross yung certificate ng Red Cross. Pero ma'am, kung ikukumpara po kasi natin before, talagang noon po marami talaga nagte-training sa Red Cross. Pero nung nagkaroon na po tayo ng mga NDRR, CDRR, so parang nahati po. Lalo na po accredited na rin po kasi ngayon ang mga NDRR, no? Accredited na rin sila na mag-conduct ng trainings. So parang, ewan ko po kung tama po yung word ko na parang nagkaroon ng competitor na, no? In terms of training, kasi libre po kasi sa kanila. Sa atin po, may bayad. Pero kami po, ang minamarket namin, pinopromote namin, hindi lang po training yung binibigay namin sa kanila. May mga other services po kami. Gumawa po kami ng mga ibang strategy na paano namin masusustain, no? Mapapanatili yung mga partner agencies natin na mag-training pa rin sila kay Red Cross kahit na may payment. So, minsan po, nagkakaroon po tayo ng mga livreng katulad po ng lecture demonstration. Katulad din po ng mga pinopromote na din po namin yung leadership development program, no? Yung team building. Training kayo sa amin, bibigyan namin kayo ng libreng team building, yung mga tipong ganyan po. Then kapag po may mga medical mission po sila, sinasabi po namin sa kanila, invite nyo lang po kami kapag may mga medical missions, pupunta po kami dyan para magbigay po kami ng other services ng Red Cross. Then kung may mga kung ano man po yung mga maliliit na bagay na pwede naming itulong sa kanila para mapanatili lang po natin yung good relationship, no, doon sa mga other agencies na nagpapatraining sa atin. So yun po yung mga ibang strategies na ginagawa namin. And of course, sa mga blood po, ganyan. Hindi lang, kumbaga, magkakakambal na po yan kasi ma'am pag partner natin sila sa mga trainings, pinopromote din natin yung other program activities natin sa blood. So, pag nangailangan sila ng blood, madaling kontakin si Red Cross pag may ganitong blood. Kumbaga yung partnership natin, napapanatili natin. Hindi lang sa training. No? Kahit sa even the other services, so nandun pa rin po siya. So siguro po, yun po yung ibang EDS natin, no? Sa mga ibang nagpapatraining. Gobcora. Mga other services natin. Yes. Gobcora. Break ba muna? Yes, nagbigay daan muna tayo sa ating commercial break at sa pagbabalik po natin. Meron po tayong ito po ipapalabas na po natin yung naging mensahe ng ating ICRC President na si Ma'am Seger. Okay? At magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Oras ay 31 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin
mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Thank you very much. I'm deeply touched. I'm honored to be here and, you know, overwhelmed by the hospitality and by the expressions of support for me, but for the ICSC as a whole, for my colleagues, for the work that we do. But we don't do it alone. Our front runners, as I always say, are the national societies. I said it at the conference in October in Geneva. I will repeat it for as long as I hold the function of ICRC president. The front runners, the people risking their lives, are the, you know, volunteers of the national societies, and it's very often young people that believe in the Red Cross, that believe in the Red Crescent, that believe in doing good, that want to be part of a bigger good and not of a bigger bad. And I think that's something we have to remind ourselves of, especially today when we celebrate the World Humanitarian Day. Some of you may have seen the message that Kate Forbes, the President of the Federation, and I put out to our teams, to the public, to our own colleagues. We have to remind ourselves that we have not lost as many colleagues as we did last year and this year in a long, long time, over decades. And that tells us that statistically the number of conflicts has risen. And we know that because the ICSC classifies more conflicts today than we did almost 3 years ago when I took office. But that remains a number. What we see on the ground is an intensification of war at a time when support for the international humanitarian assistance and also for the neutrality and independence of the Red Cross and Red Crescent movement is fading. And why? Because people are forgetting where we come from. People are forgetting what the Geneva Conventions were built on in 1949. The promise that we won't do again what happened in the Second World War. But unfortunately, today, and unfortunately, while I'm president of the International Committee of the Red Cross, the guardian of international humanitarian law, many state leaders have decided not to break the law. That in itself wouldn't be a problem because the law is regularly broken. It's inherent in the concept of the law. But to dismiss it, to hollow it out, to use and instrumentalize the law, the Geneva Convention, the international humanitarian law, the Geneva Conventions, not to protect civilians and spare them from hostilities, what they were designed for, but to use the Geneva Conventions, to use international humanitarian law to justify their killing, to use food in the pursuit of military objectives, to pretend towards their own people that total victory is possible, and that there are such a thing as limitless war, unleashed violence, if it's for the defense of your own victory and the defense of your own people. That's nearsighted, and the Second World War has proven that it's never happening
because total violence ultimately becomes self-destructive. We are built on the concept, the notion that the human life is a human life, no matter what side of the line you find yourselves on the recognition that if you do not respect that notion, sooner or later you will find yourself on the wrong side of the line. And we don't want to take that risk. So while I'm upset about the permissiveness with which the Geneva Conventions are treated, I'm equally upset about the offloading of the responsibility of states to protect their own people through the law, by criticizing and putting all the pressure on the humanitarians, and in particular on the Red Cross, and in particular on the neutrality of the International Committee of the Red Cross, that has this clear mandate of remaining neutral and confidential at all times to be able to serve the victims of the war. And that we have to stand up against. And this is why we launched an international initiative, and we're calling on politicians to stand up for the law, because it's their responsibility, it's not ours. We can tell them how to do it, but they have to do it. It's their responsibility. They have to confront other leaders. They have to pick up the phone. They have to call their allies and tell them to stop dismissing the law. Because the law always protects the weakest. They may not need the law because they hold the power, but the majority of the people, the majority of the countries need the law in order to survive and in order to sustain safety and stability for the world and for future generations, for their own people. When I spoke in Tocqueville, at the castle, invited by the succeeding family of Alexis de Tocqueville, who in the 19th century researched the American Constitution and the American checks and balances to protect the people's rights. I referred to an experience I had when I was a student. I never quoted formally in my speeches because I don't want to raise suspicions about becoming too political about these things, but I wanted, as a philosophy student, and I also studied the law, to write a paper about the concept of the political by Carl Schmitt, who previously was one of the legal advisors, or had been one of the legal advisors of the Nazi regime. And my then philosophy professor, who was a social democrat and a dedicated social democrat, was very upset, and he said, "We don't read these books, we don't write about these people, we don't perpetuate what they said." Interestingly, today, he seems to be commonly accepted again with this concept that ultimately politics are a continuation of war, just with different means, which I profoundly disagree with. But there's something more profound that I found in that concept of the political by Carl Schmitt. It's a very small paragraph stating that ultimately it's an anthropological decision of each individual and each politician whether you consider the fundament of the human being good or bad. What are we originally? And if you strip away everything, are we good or are we bad? It's a fundamental decision for everyone to take. And my message to the politicians, to the state leaders of today that are spectacularly failing in upholding the rule of the law, it seems at least. My message to them is, if you don't believe in the human being fundamentally good and striving for the good, you're in the wrong place. Because if you believe that the human being is bad, you will never be able to protect your own people. And I think this reflects what we as the movement stand for. We uphold the rules, and we uphold our independence and neutrality in upholding the rules, because we know the rules and nothing else, and the respect for the rules protect the weakest.
I thank you so much for being here. I'm again very honored to be taking the time. I wish you a great evening. As the chairman said, I'm going to Marawi tomorrow. My first visit to the Philippines. I'm excited about it. It's an important investment, and I look forward to our future cooperation. And we will always value our really strong cooperation with the Philippine Red Cross. It means a lot. Thank you very much. Sa akin, ang ating ICRC President, Gov. Cora, babalik po tayo sa ating talakayan. Yes. Unfortunately, hindi yata naka-attend sina sina Miss Parker tsaka si Maricon so hindi niya na-meet yung president ng ICRC. Okay. Well, she's the first woman head of ICRC. Kaya we're proud to meet her, and she said she was going to come back para makita. Ngayon, ang interesado ako, of course, may first aid training kayo which will enable you to earn some funds. Pero siyempre palaging tanong natin ano mga programa nyo para sa fundraising, dahil an organization such as yours na malaki requires funding para masuportahan ang mga programa. Kumusta naman yung safeguard program? Nagsimula na ba kayong mag-disseminate ng safeguard program? Yes, Hindi ma'am. pa. Nagsimula na. Okay. Nag-start na po kami, matagal na po kami nag-start ng safeguard. Yun nga lang po, kasi nandun po sa privilege ng member ng safeguard is meron siyang privilege na free na 7 kilometers na free conduction. Blood, oo. Apo. So, gaya po na nabanggit Emergency. namin kanina, wala po kaming ambulance. So, according naman po sa national headquarters, yung mga chapters na wala pong ambulance, pwede po kami sa platinum. Yes. Okay. So, sa platinum po kami nag-focus, pero may mga na-recruit din po kami na nag-member ng safeguard. And explain naman po namin sa kanila. Kasi sabi naman po nila, parang ang lapit lang naman ng 7 kilometers, parang patawid lang naman. So, sabi nilang ganun. So, pwede naman kaming safeguard, sabi niya, kasi pwede pa naman din naming ma-avail yung 1 bag of blood in case of emergency or accident. Sabi po nila. Kaya yung iba po, nagpapamember din po ng safeguard. Pero yung kami po, mostly po, ang nagpapamember sa amin na dinidisseminate po namin is yung platinum. Kasi wala nga po kami ambulance. Actually, kakatapos lang din po namin, kasama po natin si Ma'am Ophelia Parker, no? Nag-disseminate po tayo sa BJMP, lahat po ng empleyado nila. Yes. Nag-disseminate po tayo. So, i-encourage po. Actually, ipapamember naman po sila ng head nila. Pero sabi po niya, dun hanggang sa 300 pesos lang ako. Pero sabi nila, dagdagan nyo na lang, sabi niya. Kasi sabi ko nga po sa kanila, baka pwede nyo rin po kaming matulungan. Kasi po sinabi ko na rin po yung totoo, may mga target din po ang mga chapters. Bukod po dun sa mga kanilang ma-avail na mga benefits, sabi ko, tulong niya na lang din naman po sa chapter. Kasi kung ano naman po yung proceed na makukuha namin, babalik din naman po sa mga tao yan. Like for example, pag may disaster po, nakikita nyo naman po ang Red Cross. Kauna-unahan nga din po tayong pumupunta, nagre-responde, no? May mga relief distributions. Yung pong pinamember nyo, doon lang din po siya nauuwi. Yung proceed po nun, bumabalik din po sa tao. So doon pa lang po, naiintindihan na din po nila. Kahit sa Eagles po, na nag-disseminate po ako, yun po yung naging nila, yun po yung na-feel ko sa kanila na yung mga other insurances company daw po, talagang nakafocus siya, parang business. Pero sa Red Cross, mafe-feel mo na meron tayong program. Maganda yung program natin. Bukod dun sa benefits, meron siyang pwedeng paglagyan na pwedeng makatulong sa mga tao. Dahil nasabi ko nga po, na yung proceed po niyan, bumabalik lang din po sa mga constituents natin kapag may mga disasters, ganyan. Nakikita nyo naman po. So, okay po sa kanila yun. In my case, ang ginawa ko, yung mga apo ko, in-sponsor ko. Dahil, syempre, hindi naman pwede silang may insurance, pero vulnerable sila sa accidents, vulnerable sa So, I wanted to emphasize na if they can afford, mga estudyante, ay tulungan sila because protection din nila yun
It's almost like 100 pesos a month. Naka-protected sila in case something will happen. At kung wala namang mangyari, nakatulong sila sa Red Cross. Naisip ko we should be able to implement the program that will help families of members. Ibig sabihin, halimbawa, sabi nung police kaya lang, or military kaya lang nila ay 500. Maybe their children can undertake some activities that can enable them to pay 100 pesos a month if they can have some activities. But anyway, that is something we can further discuss, parang strategies, kasi ang problem nyo, paano kayo makakapagyabang na gamit ng emergency kaya wala kayong sasakyan. So that's the first line of defense na kailangan natin talaga. Actually, ma'am, yan din po yung next target namin, ambulance naman, kasi nagawa na po namin yung isang mission namin, yung sa blood rep. Okay. So dapat meron kayo mag-fundraise kayo para sa inyong ambulansya. Yes po. Hindi, minsan naman na may nagbibigay ng ambulansya, huhulugan na lang. Pero siguro ang katanungan, sino-sinong mga ahensya ang inyong katuwang para sa inyong fundraising right now? Siyempre, you work with the local government, no? Yes po. Pero ang local government naman ay talagang tutulong sila for the blood service, tutulong sila, may activities. But ang nakikita ko, ang safeguard, pag in-implement talaga sa mga organization. In fact, I'd like to show it also miski sa kooperatiba. Kasi ang kooperatiba, members na sila ng cooperative. So, ang mangyayari, kung ano yung naihulog na list sa kooperatiba, pwedeng mag-withdraw sila monthly ng 100, a total of 1,200, maybe in 6 months, 600 muna para accessible. Kailangan may mga schemes na madaling ma-convince kung sino ang targeting. Kasi halimbawa, naisip ko, merong isang may birthday, encourage na imbis na regaluhan sila, magregalo sila ng 600 worth na safeguard, kalahati muna, 6 months, and then another 6 months. Maybe we can discuss that para magkaroon pa tayo ng other strategies na ma-sell natin yung safeguard. So, maganda naman ang inyong ugnayan sa local pamahalaan. Suportado ba nila ang activities ng PRC? Sa inyong palagay, okay naman kayo? Okay naman po. Okay, yeah. So, Support ngayon, naman po sila this portion, ang tatanong ko, more on your engagement. Kailan na ba kayo, Ms. Parker, kailan na kayo naging board member ng Red Cross? Actually po, magto 2 years na po. Before po, 2018 po ako nagsimula. Okay. Yes po, tapos na-re-elect po ako noong 2022. So parang nagkaroon ka ng gap, hindi ka nag-continue. Opo, kasi po, nag-pandemic po. Tapos my husband is, po kasi siya, passed I out. see. So you had to be concerned with your family, di ba? Opo. Valid naman yun, valid. How about ikaw, Maricon, kailan ka pa naging chapter administrator? I've been working at Philippine Red Cross po since 2006, pero na-hire po ako as a regular staff 2009, and naging chapter administrator po ako is 2014. Yeah. Well, I was Secretary General in 2006, no? Actually, Then I left po naabutan ko 2009, kayo, ma'am, eh. But Naabutan ko po I kayo. still feel that I have my roots with the Philippine Red Cross, and I still look forward na because I will be dealing with welfare, mapalaganap natin ang kaalaman ng mga tao na ano ang welfare services ng Red Cross. Kasi minsan akala lang nila dugo, akala lang nila first aid training, but yung even locating relatives, helping them, yung mga we can strengthen. Nakita ko Yes. yung mga challenges na hinaharap, lalo na yung mga nawawalang mga kamag-anak nila
Katulad po. ng experience mo, Maricon, magandang Yes po. istorya yan na sana Opo. bubuuin natin mga welfare services. Usually sa disaster rin, merong namamatay, nakakawalaan, talagang mahalaga na palakasin natin ang welfare services at particularly sa Alaminos. I personally have gone to, of course, Dagupan because friend ko si Archbishop Soc Villegas. Pag ako nagpupunta dyan, binibisita ko ang kanyang simbahan. At talagang napakalawak ang development ng kanyang mga kaparian dun sa kanyang simbahan. Sa pagpapatuloy natin at matatapos na, ano ang challenge na gusto nyong mangyari pa? Alam ko na mention yung ambulansya, pero alam mo, mga local government magkakaroon ng kanilang ambulansya. But it's very important na magkaroon din kayo ng capacity to be able to help mga tao. Kasi kulang naman ang ambulansya ng local government kung sila lang. Pero siguro, in the future, pag-usapan nila natin because that can be a project also of the welfare services. Kasi magbibisita kayo ng mga pamilya na ng mga OFW, magandang proyekto na tingnan natin yung possibility in the future. And I'm interested to help in that category. So, tatapos na tayo. Opo. Pero nagpapasalamat ako sa Hingin inyo tayo ng final at you words. found the time to join us on a Sunday. Alam mo, on Sunday, very active kayo sa inyong pamilya. Yes. Pero you've seen it fit to find the time to join us. And I want to thank you and I look forward to meeting you in your own chapters through the Welfare Services Program. And hopefully, hindi lang ngayon sa programang ito, pero makakausap pa tayo sa mga ibang possibility na maimbita kayo sa programa ng Red Cross. So, final words na. Opo, unahin na. Muna, Ophelia Si Parker, Ma'am Ophelia final mo. words. Opo. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami na kami po ay naimbitahan at naibigay po namin ang aming mga inaingat. Ganun din po yung mga nangyayari po dito sa lugar namin sa Alaminos. Humihingi rin po kami ng kaunting tulong para din po sa mga higit pa naming pangangailangan. Yan lamang po. I'm sure pag na-identify natin ano-ano yung mga needs ninyo, we can help strategize kung saan pwedeng humingi ng tulong para mapalakas pa. Yes po. Maricon, your turn. Okay po. Gusto ko rin pong i-take tong opportunity nito sa mga nakikinig din po. Gusto ko pong sabihin na I'm proud po na meron po ako mga board of directors na very supportive po talaga. Actually po, ang Philippine Red Cross Alaminos Chapter, before po wala po talaga kaming sasakyan. Nang dahil po sa mga board of directors, nag-contribution lang po sila. Actually, Ma'am Parker, nagbigay po ng 200,000 para po mabuo po namin yung pambili po namin ng Toyota Hilux. No? So, very thankful ako. Actually, ibang chapter po sinasabi po nila sa akin. So, ang babait, no? Ang very generous sa mga board of director mo, Ma'am Maricon. Then, ngayon po, ayan, lagi ko po itong kasama si Ma'am Ophelia kapag may mga problema po sa chapter. Ma'am, samahan mo ako sa ganito, ganyan. Ayan, successful na naman po isang mission namin na naka-raise po kami ng 450,000 po pambili po natin ng blood ref. So sabi ko nga po, yan yung isang problema natin. And then kapag may mga pag may mga disseminations po, actually yung van nga po ni Ma'am Ophelia Parker, yung sasakyan niya, lagi po namin sinasakyan yan. Libre ang gasolina, libre lahat. Kaya sabi ko, hulog ka ng langit, ma'am, sa amin. Dahil malaking tulong ka sa amin. So sabi ko, bahala na si Lord, no? Magbalik sa'yo ng kung ano man yung mga blessings na binibigay mo, babalik din sa iyo yan, ma'am. Sabi ko, yung maging healthy lang po tayo, malaking bagay po yun. Then sa inyo po, thank you so much po sa pag-invite nyo sa amin. Yes. Sabi ko nga po, parang na-miss ko tong itong segment na to eh. Kasi way back ko anong taon pa po yun na na-invite kami. Opo. Nung Live sabi kayo na dito. po sa akin eh. Opo, kung diin ko na po, 2010 pa po yata, matagal na po yun, no? buhay So pa si parang Sir na-miss ko yung Francis. ganito na conversation po para at least nasabi din po namin ano po yung Yes. status ng chapter, ano po yung mga needs namin, ano yung mga strategies namin. At least po, alam nyo, kung sakali po, gaya po na nasabi nyo, ma'am,
na may mapag-uusapan tayo. At least matulungan nyo din po kami kung ano po yung Yes. ibang needs namin. Yun po. Oo. Thank you so Kasi much po, ma'am. we are one organization talaga na kailangan magtulungan eh. Opo. Yes po. Last words niyo po, Ma'am Cora. Gob Cora. Oh. Final words na tayo. Kayo po, Ma'am. Gob. Gob, kayo po. sige. Ang final message. Nagpapasalamat tayo, of course, sa opportunity na ma-interview natin si Ophelia Parker, member ng Board of Directors, and of course si Maricon Dawang, who already had been volunteering initially even when I was Secretary General. And I think may opportunity ako ngayon to meet them more since I will be helping sa welfare services. Yes. Let us strengthen the welfare services of Red Cross na it's not only blood, it's not only training, but yung mga pangangailangan na higit na nangangailangan sa Red Cross na talagang palagay natin mararamdaman nila kung ano ang damdamin ng Red Cross sa mga mas nahihirapan sa kasulukuyan at kailangang magkaroon tayo ng connectedness sa ibang mga ahensya na mai-refer sila kung kailangan nila ng tulong. And I think mahalaga na ang feeling nila Red Cross is there to help. Yes, Kaya po. maraming salamat and looking forward to meeting you again in Yes, your po. capacity in your areas. Yes, please, you're welcome. You're welcome. Yes. Apo. Welcome po kayo Thank you. dito, ma'am. Welcome po. Thank you. Thank you. Looking forward ako. Sige. Yes Thank po. you. Edison, go ahead. Okay po, yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross Radio Pilipinas, Radyo Publiko ngayong pong ikaunang linggo ng buwan ng September 7, at susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez, 2 minuto bago mag alas 4 ng